From Korea to Philippines, malapit nang ipalabas ang It's Okay to Not Be Okay, ang Pinoy adaptation ng hit Korean drama na kinakiligan at kinahumalingan ng mga manonood. Ang nakaka-excite na balita, ating alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Marami sa atin, hirap magpakatotoo. And these stories serve as a reminder of our reality. True love is an illusion. The healing journey begins this July. Dahil malapit na malapit nyo nang mapanood ang much-awaited series, ang Philippine adaptation ng It's Okay to Not Be Okay. Pinagbibidahan ni na the one and only Josa and Curtis bilang Mia Hernandez, Joshua Garcia bilang Patrick, at Carlo Aquino bilang Matthew o Matmat, ang kapatid ni Patrick. Full force ang iba pang cast ng dumalo sa media conference nitong Lunes, June 30, gaya ni na Agot Isidro, Rio Locsin, Cyril Manabat, Enchong D at Direk Bobot Mortiz. Sa naturang MediaCon, sinabi ni Ana na tagalan rin siya sa pagpayag ng project dahil sa halos isang dekada na nga nang huli siyang umarte sa telebisyon. At ito rin ang comeback TV project ni Ann na huling napanood sa teleseryeng Kailangan Ko'y Ikaw. At ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na makakasama niya sa isang proyekto sina Joshua at Carlo. As much as I was so excited to do it because I was so nervous, ang tagal ko nang hindi umarte. So there was a lot of jitters, lalo na sa first day. But I was supported by, of course, amazing actors, guided by our team captain, Direk May. So, I had my own journey of anxiety, I must say, kasi grabe yung kaba ko. Even today, sa pagbati pa lang, kitang-kitang kinakabahan na ako. But you know what? I learned from this story that it really is okay to not be okay. Rinig sa boses ko, nanginginig ako! Relate naman para kay Joshua Garcia ang ginagampan ng karakter bilang si Patrick na nahahawig raw ang experience niya sa totoong buhay. Personally, nakarelate ako sa kanya kasi parehas kaming mapagmahal na kapatid. Parehas kaming nangulila sa nanay. Doon pa lang, ang laki na nung relate ko dun naintindihan ko sa character ko eh. Habang very grateful naman si Carlo Aquino na mapabilang sa cast. Ayon pa kay Kaloy, siguradong magugustuhan ng mga manonood ang timpla ng Philippine adaptation ng Korean hit series na It's Okay to Not Be Okay. Itong buong team na to, perfect blend, perfect timpla. Lahat ng yung tamang alat, tamang tamis, tamang ginawa namin yun para makagawa ng ganito kaganda. At sana nag-translate yun on screen. Kaya sana po mapanood nyo kami sa July, ang It's Okay to Not Be Okay. Thank you. Iikot ang kwento sa isang children's book author na may antisocial personality disorder dahil sa kanyang madilim na nakaraan. Mahilom kaya ang sugat sa kanyang puso? Mapapanood na ang It's Okay to Not Be Okay sa July 21 dito sa A to Z. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia.